maraming mga tao po na parang akala nila mas malaki ang problema nilang dinadala nila sa mundo kaysa sa Diyos. No. Pero pag nakita mo na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo, mas malaki ang problema nilang dinadala nila sa mundo kaysa sa Diyos. No. Pero pag nakita mo na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo, magkakaroon ka ng lakas. Lalaban. Hindi ka susuko. Amen. Amen. Palagi pong ganoon. Pagka may problema po kayo, palagi yung sasabihin sa sarili niyo, God is bigger than my problems. Amen. At sasaya ka. No? Tapos maging positibo ka. Diba? Yan. So, palaging aasa. No? Yung buhay natin, mga kapatid, no? Marami o isa lang? Isa yan. Kaya kayo, minsan lang tayo dadaan sa Macau. Ako, minsan lang ako dadaan sa Macau. Dapat, gamitin ko yung buhay ko, yung sarili ko bilang isang pari, na maging productive. No? Ang kontrata ko po dito, 5 years. Naka 3.5 na ako. So, 18 months na lang. Mabilis yun. Sa June 2027, 5 years na ako. Tapos na. 2026, 12 plus 6. 18 months na lang. No? Ang isip ko po, hanggang doon lang ako. Hanggang doon na lang. So ngayon, pwede naman sana na dahil nandito na ako, nakapagsimula na, parang okay na. Misa-misa na lang. Wala nang sisimulan, wala nang, parang gano'n na lang. Parang kumbaga, parang hanggang doon na lang. Pero hindi. Sabi ko sa sarili ko, sayang. Hindi na ako babalik ulit. Hindi ko mababalik ang panahon. Kaya kung meron pa akong alam at kayang gawin, gagawin ko. Amen. Di ba? At kumisan po, bakit ko sinasabi ito sa inyo? No? Kasi hindi ko na alam, after 2027, malakas pa ba ako? Di ba? Healthy pa ba ako? Mabilis pa ba akong lumakad? Kaya ko pa bang magsalita? Baka yung isip ko, palinghado na rin. No, hindi na coherent. So, we do not know. So now, ano pong gusto kong sabihin sa inyo, brothers and sisters? Marami po kasi na minsan OFWs. Yung bang pangarap mapunta sa abroad, nakapunta sa abroad, check. Nakapagtrabaho sa abroad, check. Kumita, nakapagpadala, check. Yung iba, hanggang doon na lang. Hindi naman, basta nagtatrabaho, kumikita, nagpapadala, okay na ako. Wala na akong dapat gawin. Huwag yun na akong pakikialaman. Wala na akong dapat idagdag. Bakit? Sa abroad ako, kumikita ako, nakapagpapadala ako, therefore, na-attain ko na, narating ko na yung gusto kong marating. Ay, iba tumitigil na doon. Hindi na yan mag-iipon kasi nagpapadala na. Hindi na iisipin yung pagmamahal, hindi na pauunlarin, patitibayin yung relasyon sa Pilipinas kasi yun na sa kanya. May trabaho, kumikita, nagpapadala. Okay na kahit mawala ang asawa. Basta may trabaho, nakapagpapadala. Okay na. Okay na magalit sa kanya yung mga magulang niya. Makagalit niya lahat ng kapatid niya. Wala akong pakialam. Basta ako, eto na ako, narating ko na ito. Nasa abroad ako, nagtatrabaho ako, kumikita ako, nakapagpapadala ako. Ano pang iisipin ko? Wala na. Kaya ano iniisip nila? Kawawa naman ako. Magpapasaya naman ako. I deserve to be happy. I deserve to be happy. Anong gagawin? Magsisimulang bumarkada.
magbuhay binata, magbuhay dalaga. As long as kumikita at papadala. Okay na. Sana po huwag tayong titigil doon. Kaya huwag kayong titigil doon. Dapat meron pa kayo mas mataas na pangarap. Amen. 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 Hindi okay yung basta ganun, okay na. Hindi po. Yung iba, nasa abroad, may trabaho, kumikita, wala na akong dapat matutunan. Alam ko na lahat. Ang yabang. Kaya tuloy, hanggang doon na lang. Yung Christmas, yung birth. Pagka birth kasi, parang nagsisimula, di ba? Tapos, lumalaki. Pagpalaki ka kasi. Ngayon, Father, paano ba yan? Yung iba, hanggang salita lang ng ipon. Yung ipon naging ipot. Wala. Bakit kasi? Kasi po, sa kanila, ang ipon kasi, base sa amount. Nakabase sa laki ng iiponin. Yun ang unang iniisip. Brothers and sisters, hindi po ganun ang ipon. Ang ipon is not based on the amount. It's not about the amount. Savings is about habit. Habit. Yung nakaugalian. Ganito po yan. Bakit hindi makaipon? Kasi wala kang habit. Ano po ba? Mahirap kasi, halimbawa ako, gusto kong magpalaki ng braso at dibdib. Pupunta ako sa gym, di ba? Workout. May weights. Halimbawa, nagsimula ako sa 2 kilos. Di ba? Dahil may goal ako, na lumaki yung 2 kilos, tapos, muna ang hirap. Sumunod, ano gagawin ko? Magdadagdag. Magdagdag ng 1 kilo. Naging 3 kilos. Okay, 3 kilos. Tapos after 1 month, yung 3 kilos. Ay, ang gaan na. Ano gagawin mo? Magdadagdag. Habang nagdadagdag ka, nakita mo, lumalaki yung muscle ko, di ba? Lumalaki yung dibdib ko, naging macho ako. So, ang tawag doon habit. Nagsimula sa maliit, hanggang sa napakagaan na sa kanya. Siya lang magsasabi sa sarili niya na dagdagan ko. Kapag nagsimula kayo na mag-ipon, yung pinakamagaan sa inyo, darating ang panahon, sabi mo, parang walang challenge doon, di ba? Walang challenge pa. Dagdagan mo. Hanggang sa hindi mo na mamalayan na ang laki na pala ng naiipon. Kaya, magkaroon ka ng habit. Pakisabi sa katabi, magkaroon ka ng habit. Magkaroon ka ng habit. Hindi kabit habit Habit. Habit. Kung gusto mo makaipon, habit kailangan. Hindi amount. Kung kaya mo lang, piso, di magsimula ka ng piso. Kung kaya mo 5, gusto mo 10. And you will realize, brothers and sisters, you will realize na malaki na pala yun. Diba? At ito binibilang palagi. Alam niyo yung nagpapalaki ng katawan? Akala niyo ba sinusukat everyday? Laki ng muscle? Sinusukat hindi? Hindi. Oh. Hanggang sa, may magsabi sa kanya, uy, wala na muscle mo. Diba? So, yun. So, yan. Yan yung dapat. Yung iba kasi, ito I will end with this. Yung iba kasi, ipon na lang, ang tingin ng iba sa ipon, negative. Bakit negative?
Kasi, wala naman ako eh. Pag nag-ipon ako, mababawasan yung panggastos ko. Negative. Sabi ni brother, never let negativity overcome. Overcome you. Amen. Kasi, ganun tayo eh. Yung maging tapat sa asawa, sa kanila, negative yun. Kasi, gumagawa ng hindi maganda yung asawa niya, bakit ako magiging negative? Nagiging komplikado ang buhay. Nagiging komplikado ang Christians. Nagkaroon kayo ng bonus. Sino ang una niyong nililibre? Mga kaibigan. Dapat pamilya. The first, i-share nyo sa pamilya. Amen. Kaya tayo dapat, brothers and sisters, maging malinaw. Bakit ka ba nandito? Sarap pakinggan for the family. Okay, sige. Merong mga ganon. Alam ko, mas marami yan. Pero yung iba nandito, for the family, pero gabi-gabi, nakikipag-inuman. For the family, yung sinueldo, sinusugal. Sino? For the family, hindi. Hindi. Yan. Napaniwala ka ng sarili mo na scam ka, na nandito ka for the family, pero bulag tayo na yung ginagawa natin, hindi naman tayo dinadalo doon. Kaya dapat talaga, magising tayo. Amen. Magising tayo. Ganyan yung iba. Yung iba, ang katwiran, hindi ko na kailangan. Hindi ko na kailangan magdasal, hindi ko na kailangan magsimba. Bakit? Kasi nasa abroad na ako eh. May trabaho ako. Kumikita ako. Nagpapadala ako. Kahit hindi ako magdasal, kahit hindi ako magsimba, ano pinagkaiba ko doon sa nagsisimba at nagdarasal? Wala. Hanggang doon na lang ako. Sana po, huwag nang sabihin, hanggang dito na lang. Amen? Amen. Mangarap kayo. Amen. Mangarap tayo.